She made the remarks a day after si NSC Assistant Director General Jonathan Malaya told senators that Chinese state-sponsored actors are interfering in the upcoming elections. Ngayon, kahapon, nag-deny din agad mga kababayan yung Chinese Foreign Ministry spokesman na si Go Jai. Ulterior motive po ang China sa atin. Kaya mga project sa Visayas and Mindanao, nasabi pupunduhan, lalo yung Mindanao Railway, hindi po yon itinuloy. Unang-una, hindi man itinuloy ng China. Sila mismo ang umatras. Kasi nga po, hindi natin kakagatin yung mga from the diplomatic corps in preventing, if not totally stopping, Beijing's alleged interference in the Philippines. Masyado na pong seryoso ang pangingialam ng China dito sa atin, pati yung ating politika. Kaya huwag ninyong payagan na makaupo ang nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po. Broadcaster, vlogger from Albay, Bicol Region. So 16 days na lang po, eleksyon na. Kaya yung ating pakiusap, number 1 po natin, ang talagang number 1 naman po sa balota, Secretary Benhur Abalos. Siya yung pinakakwalipikado na kandidato sa pagkasenador. Tingnan naman niyo mga kababayan ang kanyang qualifications. Abogado po siya and very active siya mga kababayan nung estudyante pa siya. Representative to Student Council first to 4th year. First and 4th year pala. And Bachelor of Arts in History and Political Science po. Admitted to the Philippine Bar Association 1987 nung maging abogado po siya. Naging lecturer sa UP National College of Public Administration and Governance and Local Government Academy. At tingnan naman ninyo mga kababayan yung kanyang mga posisyon na nahawakan. Naging siyang sekretary ng DILG, chairman ng MMDA, naging mayor po ng Mandaluyong City for 15 years. From 1998 to 2004 and 2007 to 2016. Naging presidente siya po ng Union of Local Authorities of the Philippines. Na ang mga members are mayors, governors, vice mayors, councilors, barangay captains, board members, as well as the Lady Local Legislators League and the National Movement of Young Legislators. Dati din akong member nitong NMYL kasi naging municipal councilor din po tayo, 1992 to 95. Abalos was the first mayor president ng ULAP, yung League of Cities of the Philippines. Nagi din siyang congressman ng Lone District of Mandaluyong, City Councilor, District 1, City of Mandaluyong, 1955 to 1998. O 1995 to 1998. Executive Vice President, National Movement of Young Legislators, Metro Manila Councilors League. Napakalawak po ng experience ni Secretary Benhur Abalos. I-compare ninyo mga kababayan sa mga ibang kandidato sa pagkasenador. Malayo po. Kaya sabi nga po ni senatorial candidate Erwin Tulfo, sayang niya kung hindi masama sa Magic 12. Kaya suportahan po natin kasi hindi po mapasok most of the time sa survey sa Magic 12 si Abalos. Kaya nga po, nag-decide tayo mga kababayan na tulungan sa promotion sa pamamagitan ng ating vlogging. Personal natin na ipapakiusap sa ating mga kababayan, mga viewers natin, iboto natin po sa pagkasenador si Benhur Abalos. So ito yung kanyang mga legislative agenda sa governance, agriculture and fisheries, education, power and energy, overseas Filipino workers. Makikita ninyo, napakarami ng kanyang gustong gawin mga kababayan sa Senado. Pagdating sa accomplishments, tingnan naman po ninyo, hindi natin ikakahiya. Ito pong si Secretary Abalos, napakasipag, napakahaba ng kanyang accomplishments mga kababayan. Mga nagawa, napakaraming kanyang nagawa. Lahat ito, kanyang accomplishments and recognitions mga kababayan.
So, number 1 sa Senado, Abalos Benhur. Bagay sa amin ang Benher kasi nung umupo si Secretary Benher Abalos ng DILG, bumaba ang crime rate natin. Solid save! Lalo na sa mga students. Dahil sa nasimulan niyang magandang ekonomiya sa Mandaluyong, nagkaroon kaming mga estudyante ng libreng tablets, kompletong gamit, pati allowances. Sana wag malagas. Sa dami pa nang gagawin ko. Benher din ako. Benher Abalos, number 1 sa balota, solid sa Senado. Bagay sa... Ako po si Benher Abalos, ang inyong solid na public servant. Solid po ako naging mayor. Solid na MMDA chairman at solid na DILG secretary. Solid po akong nag-ayos ng gulo para mas mahusay ang public service. Bawas krimen at may peace and order. Solid po magkatrabaho sa Senado para masigtas, mas may trabaho at solid ang ating kinabukasan. Benher Abalos, number 1 sa balota, solid sa Senado. Dapat solid po tayo mga kababayan. Unahin natin i-shade yung number 1 sa Senado, Abalos po, Benhur. Huwag nating sayangin mga kababayan yung ating boto. Baka makapasok pa mga kababayan yung mga pro-China. Di ba? Magtulong-tulong po tayo. Delikado ang ating bansa pag mga pro-China po ang magkakaupo sa Senado. Yun nga po yung ating pag-usapan ngayon. Pati na yung tungkol sa reaksyon ng ating Palasyo Malacanang. Nagpaabot na ng concern, pagkaalarma yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan o. Alarming Marcos orders probe on China's alleged meddling in elections. So yan mga kababayan yung pag-uusapan natin. But before that, dito muna tayo sa ating joke time. Baka makalimutan natin. Kwentong katatawanan muna para relax. Padala po ito ni Gary Sabiaga. Kwentong bilanggo ito. Si Pedro, natulan siya na makulong ng habang buhay. So habang nakakulong siya, lumipas yung mga araw, mga taon, nagbago yung pananaw niya sa buhay. Naging maawain siya. So, para mapagbayaran niya yung kanyang mga kasalanan, naisip niyang mag-donate. I-donate sa mga nangangailangang pasyente ang ilang parte ng kanyang katawan. May nabalitaan siya na nangangailangan ng kidney. So, kinausap niya yung kanyang warden para mag-donate ng kidney. Next, may nangangailangan naman po ng mata. So, dinonate na rin niya yung kanyang mata after several months. Kasi anyway niya, habang buhay na ako dito sa kulungan, makagawa man lang ako ng mabuti sa kapwa. Sumunod, may nangailangan ng kamay, kaya dinonate niya uli yung kanyang kamay. Tapos, sumunod po, may nangailangan ng kanyang binti, kaya kinausap niya yung kanyang warden. Warden, gusto ko pong i-donate na itong aking binti. Biglang nagalit po yung warden. Kaya sabi ni Pedro doon sa warden, bakit po warden kayo nagagalit? Nagdo-donate lang naman po ako para makatulong sa ibang nangangailangan, lalo na sa mahihirap. Sabi ng warden, hindi na pwede. Naalata na kita. Unti-unti ka nang tumatakas. Oo nga naman, binti na yung yung binti na kasi yung dinodonate niya. Una kidney, sunod mata, sunod kamay, sunod binti. Nagkalata na niya ako sa'yo, unti-unti ka nang tumatakas. Anyway, matik na po, 200 pesos. Kasali ka na rin sa monthly draw natin. 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi na bonot yung yung entry mo, yung pangalan po ninyo, pwede pa rin kayo. Kasali pa rin kayo po sa grand draw. 10,000 na po yung grand prize natin. Ayos, dito na tayo mga kababayan sa ating seryosong topic. Importante po na iboto natin hindi yung mga pro-China politicians po. Pati sa eleksyon, nangingialam na po yung China.
Kaya naalarma yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sabi nga po ni Director Malaya, National Security Council, yung mga local governments, nire-review na ngayon yung sisterhood pacts with China. I think pati yun, mga kababayan, ginagamit nila sa paniniktik dito sa atin. Sa kanilang impluensya sa mga local governments. Nakikipag-sisterhood para may rason sila. Magamit nila sa kung anong mga vested interest nila dito sa atin. Pero unahin ko muna yung pagkaalarma ng ating Pangulong Bongbong. Abang yung ating Pangulo ngayon nasa Vatican po para mag-attend sa funeral ng Santo Papa. Kaya sabi dito, yung Palasyo Malacanang urged an immediate and thorough investigation into allegations that China is interfering with the midterm elections. Sabi po ni Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro, yung ating Pangulo is already aware of the National Security Council's warning that the Chinese state-sponsored actors are interfering in the forthcoming elections. Kaya sabi po ni Jose Castro, ito ay talagang nakakaalarma. Sa utos na rin po ng ating administrasyon na imbestigahan ng malalim para malaman po natin kung anuman ang katotohanan patungkol dito. So sabi po ni Claire Castro, nag-utos na ang ating Pangulo ng thorough investigation of China's alleged interference to find out the extent of Chinese state-sponsored actions in connection dito sa ating 2025 midterm elections sa May 12. She made the remarks a day after si NSC Assistant Director General Jonathan Malaya told senators that Chinese state-sponsored actors are interfering in the upcoming elections. Ngayon, kahapon, nag-deny din agad mga kababayan yung Chinese Foreign Ministry spokesman na si Go Jiakun. Ang sabi niya, ang Beijing niya has no interest in interfering in the May 12 elections, adding that China follows the principle of non-interference in other countries' domestic affairs. Huwag tayong maniniwala sa mga sinasabi ng China. Napakasinungaling po nila. Iba yung kanilang sinasabi sa ginagawa. And in fact, nagkaroon na tayo ng mayor, let's go, na Chinese. Kasi po ang intensyon nila, mga kababayan, maglagay ng mga local and national officials lalo. Ang nakakalungkot, mga kababayan, yung previous administration, talagang yon ang matindi na dagok sa atin. Kasi lahat tayo, nabudol tayo po ni Digong. Imagine gusto na tayong maging province of China. Dinala niya mga kababayan sa biro. Pero yung mga actions niya, seryoso. You see? So gustong ulitin ng China, mga kababayan, sa pamamagitan ng pangingialam sa eleksyon. Comes now yung kanilang mga troll farms supporting the pro-China candidates sa pamamagitan ng mga propaganda po. Mag-ingat po tayo. Si dating Senate President Juan Ponce Enrile and Chief Legal Presidential Advisor nag-post po, nilubog pala tayo, mga kababayan, ng previous administration sa utang sa China. Ito po yung post ni Enrile. Sinabi ng mga supporters at admirers ni FPRRD na marami siyang pinagawa. Totoo yan. At marami pa din ang hindi tapos at ginagawa pa hanggang ngayon. Pero ang question ay ito, saan kinuha ni FPRRD ang pera na ginastos niya para magawa ang mga pinagawa niya at yun hindi pa tapos na pinagawa niya sa buwis ng mamamayan? Hindi. Inutang niya. Karamihan sa akin, kaalaman, ay inutang sa China. Yan o. Si FPRRD ang gumastos. Si BBM naman ang tagabayad. Ang galing ano. Kaya kung tingnan natin, ang utang ng bawat naging presidente ng bansa natin, pinakang malaki ang inutang ni FPRRD. Pero sa mata at paniwala ng kanyang mga taga-suporta at admirers ay siya ang pinakasikat at pinakapopular na naging presidente ng Pilipinas. Kasi nga po, yung China may troll farms na siyang ginagamit sa propaganda para pasikating lalo si Digong at si Sara Duterte ngayon. Kita na ninyo kung bakit mataas ang ratings ni Sara kahit walang ginagawa at sige lang ang panira. Dahil po sa troll farm ng China. You see, binulgar po ni GPE, Juan Ponce Enrile, nilubog tayo sa utang ni Digong. At ang yung utang po sa China. Kaya grabe po ang hinanakit ni Sara Duterte kasi nag-disengage sa China yung ating Pangulong Bongbong.
Kasi nga po, may ulterior motive po ang China sa atin. Kaya mga project sa Visayas and Mindanao, nasabi pupunduhan, lalo yung Mindanao Railway, hindi po yon itinuloy. Unang-una, hindi man itinuloy ng China. Sila mismo ang umatras. Kasi nga po, hindi natin kakagatin yung mga terms nila. You see? So maintindihan natin ngayon ang pinag-uugutan ng galit po ni Sara Duterte sa Marcos administration, sa ating Pangulong Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez na tinawag na tambaluslos at nagawa niyang pagbantaan. So ngayon mga kababayan, pinapareview yung sisterhood sa China. Yan Philippine local governments reviewing sisterhood pacts with China, sabi po ni National Security Council Assistant Director Jonathan Malaya. Bakit daw? Sabi dito sa report ng Philippine Daily Inquirer, my information is that the local government units are now having second thoughts. They're reviewing their sisterhood agreements with China following the arrest of 3 Filipinos suspected of espionage in China. Yung mga taga-Palawan po, China has arrested David Cervantes, Natalie Plisardo, and Albert Indencia, all from Palawan province for alleged spying, including information gathering on military deployments. The arrest, according to Malaya, would have an effect on the LGU's sisterhood agreements with China. In 2017, Palawan established sisterhood ties with China's southernmost province of Hainan. The agreement includes a scholarship program for Palawan residents at Hainan Normal University from 2018 to 2022. So sabi ni Malaya, whoever we asked in Palawan who knew those 3 said they can never be spies. So inakusa sila, inarrest sa analysis natin, sa paniwala natin, gustong gumanti. Kasi di ba sunod-sunod yung arrest na ginawa ng National Bureau of Investigation at ng PNP natin sa mga suspected Chinese spies dito. So with that, gumanti ngayon yung China. Inarrest din itong 3 na mga scholar nila because of the sisterhood. Imagine that. Hanggang ngayon nakakulong. So hostage ng China. Ito yung totoong kidnapping, mga kababayan. Hindi yung kaso ni Digong na may warrant of arrest mula sa ICC. Kaya nag-cooperate tayo sa Interpol kasi po may obligation tayo sa Interpol. And we are member ng Interpol. Hindi tayo member ng ICC. Kaya lang matalino din yung yung ICC. Humingi ng tulong sa Interpol kasi kanino pa manhingi ng tulong, 'di ba? 'Yon ang nakaligtaan ni Digong. Umalis sa ICC, hindi umalis sa Interpol. O kaya ngayon, na-checkmate siya. Nakakulong na siya sa dahig. You see? O ngayon, going back dito sa issue ng sisterhood. Ito na, kaya nire-review po kasi nagiging peligroso na po. Gumaganti yung China sa atin. So sabi ni Malaya, wala man lang na military training itong 3 Filipino na estudyante. The government, through the Migrant Workers and Foreign Affairs Departments, had extended legal assistance to the 3 arrested Filipinos and financial assistance to the families. So tinutulungan po, siyempre dadaan po sa legal process. Kini-question yung pag-aresto po at pag-akusa sa ating mga kababayan na nang-ispiya sa kanila. So sabi ko sa inyo, peligroso po itong mga activities ng China dito sa atin, lalo na po sa eleksyon. O ngayon, yung isang Makati firm mga kababayan na sabi, binayaran ng Chinese Embassy para mag-maintain ng troll farms. Pinapaimbestiga na po ng mga congressmen natin. Ayan House leaders want Makati firm that hired trolls for Chinese Embassy probe. Kinontrata po ng Chinese Embassy mismo. Based doon mga kababayan sa Senate inquiry na ginawa po ni Senator Tolentino, siya yung unang nakadiscover nito. Sabi po ni Zambales 1st District Representative Jefferson Congon, the Department of Justice must look into the alleged engagement between the Makati-based company at saka ng Chinese government so that it may determine any violation to the country's laws. This came after the National Security Council, the Assistant Director General Jonathan Malaya, told the Senate that the Chinese Embassy in Manila supposedly contracted a local PR firm to help them influence results of the elections. Kaya sabi ko sa inyo, itong mga surveys po na nangunguna si Bongo, nag-number 1 bigla si Bongo po sa mga latest result ng survey. At kung ano-ano na pong survey firm ang lumilitaw, magduda na kayo po, alams na.
mga kababayan. Malamang sa malamang. Ang nagpupundo po, alam na ninyo, kahit mag-deny pa ang China, talagang nangingialam sila rito. Matagal na silang nangingialam, mga kababayan. At hindi lang dito sa Pilipinas nila ito ginagawa. Sa ibang bansa, sa Amerika, sa Europe, sa Australia, sa Canada, may mga cases sila, mga kababayan, ng pangingialam sa local politics. Yan o, report ng BBC. Australia investigates alleged Chinese plot to install spy MP. Yan o, Australian Prime Minister Scott Morrison says allegations of a plot to plant a Chinese spy in ang Canberra's parliament are deeply disturbing. The allegations first aired by local network 9 assert that a suspected Chinese espionage ring approached a Chinese-Australian man to run as an MP, member of the parliament. Siyempre, nag-deny yung China. China has denied the allegations, which Australia's domestic spy agency has confirmed in its investigating. Yan lang, mga kababayan, ang strategy nila. Pag nabuking, magdi-deny lang po sila. Ganon din dito po. Kaya pinapaimbestiga na po ng Congress, members of the Congress, pero siyempre nag-deny na yung China. Hindi niya kami nangingialam. Maniwala man sa inyo na santambak kayo, mga sinungaling, nabubuhay kayo sa kasinungalingan. Yan o, sabi dito, the firm allegedly contracted keyboard warriors or trolls to promote China's narratives as well as oppose and smear the current administration. Kaya mga paninira po, funded po ng foreign power yung paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa ating administrasyon. Imagine, pati yung gusto na i-implement, mga kababayan, yung 20 pesos na per kilo ng bigas, hindi pa nga po niro-roll out ng ating gobyerno. Siniraan na ni Sara. Ganon sila, mga kababayan. Sabi rito, there are indications the information operations being done in the Philippines are Chinese and state-sponsored and are actually interfering in the forthcoming election, sabi po ni Malaya. Konggon believe there must be a violation in the Philippine law for a Filipino company operating in the country to work against the national interest. So sabi po ni Konggon, if there is, the concerned agency should file charges against the company and its officers. Meanwhile, si House Deputy Majority Leader in Tingog Party List Representative Jude Asidre raised the possibility of seeking assistance from the diplomatic corps in preventing, if not totally stopping, Beijing's alleged interference in the Philippines. Masyado na pong seryoso ang pangingialam ng China dito sa atin, pati yung ating politika. Kaya huwag ninyong payagan na makaupo ang mga pro-Chinese politicians po. Sigurado, pinupunduhan po sila, mga kababayan, ng foreign power sa pamamagitan ng mga kaalyado nilang mga kung anong kumpanya na nandito sa atin. Pero nasa likod, foreign power, may mga front sila, front organizations, front companies, and pati mga politiko. So sabi dito, Konggon also called on Filipino-owned companies in other businesses in the Philippines to boycott firms that are involved in such practice. Filipino businessmen and entities making money in our country should not be enablers of Chinese false narratives. Sabi po ni Konggon. Ito yung una, yung investigasyon na ginawa ni Tolentino. Senate inquiry brings up China-funded troll farm. So during the hearing called by the Senate Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones na pinangungunahan po ni Tolentino, sabi, itong service agreement between the Chinese Embassy at saka yung Infinitus Marketing Solutions Incorporated in August 2023 included the provision of keyboard warriors, that will play a vital role in the overall effectiveness of the issue management project. Binayaran po through the Chinese Embassy dito sa Manila. So sabi ni Tolentino, kinontrataan niya yung Infinitus to spread pro-Beijing narratives and fake news campaigns targeting lawmakers to support the Philippines' claims over the West Philippine Sea. This is not a simple contract, sabi po ni Tolentino. This contract and payment mean the destruction of the dignity of the Filipino. Tolentino said the social media army accounts allegedly created by Infinitus for the Chinese Embassy included 330 Facebook and 30X or Twitter accounts. One operation is run by 11 people including a team leader. Probably itong mga keyboard warriors are our fellow Filipinos na kinontrata, binayaran po
Napakawalang iya. Mga walang iya po kasi ibinenta nila ang ating bansa. Mga modern makapili po. Pinagpalit tayo sa kwarta. Ang kapakanan ng ating bayan, ng ating bansa, ibinenta nila sa China. Lalo na po itong mga politiko. Kaya nakakaalarma talaga po itong ginagawa ng China sa atin. Kailangan po tayo na mag-unite, magkaisa po tayo to reject politicians na mga pro-China po, mga kababayan. Kaya sa mga surveys po, lumalabas bagsak yung ating Pangulo kasi matindi po yung paninira sa pamamagitan nito mga troll farms. Habang bumaba yung ratings ng ating Pangulo na subsub sa trabaho, yung walang ginagawa naman po na Vice Presidente, mataas yung approval rating. Saan ka nakakita na ganun mga kababaeng result ng survey? Kaya takang-taka yung ating mga mamamaya, ano yung klaseng survey yung walang ginagawa, may performance rating. Ito yung arap-arapan na panluloko po sa atin. So sabi rito, the fake accounts have garnered up to 53,000 friends who are real people, sabi po ni Tolentino. So this means that the accounts appearing on Facebook are not real people. These are trolls. Unfortunately, our fellow Filipinos are being misled. Naloko po. Ordinary Filipinos are drawn to react to posts by fake accounts. One subject that became a topic of discussion between the fake accounts and Filipinos was the enactment of the Maritime Zones Law on November 8, 2024, which resulted in attacks on both President Marcos and the country itself. One troll comment niya, sabi ni Tolentino, recalled that Mr. Marcos' father was a dictator, insinuating that the president himself could someday become one because, as the saying goes, the fruit does not fall far from the tree, like father, like son. Yan mga kababayan ng mga pinapakalat nila na disinformation, fake news, propaganda, black propaganda laban sa ating Pangulo. According to the senator, another troll posted that China had a right to oppose the new law because it runs counter to its territorial stand and that the law will just worsen our conflict with China. One of the personalities who was attacked was Representative Ace Barbers, who is an outspoken opponent of Chinese incursion in the West Philippine Sea, sabi po ni Tolentino. These troll farms were engaged not only to openly provide information and convey the policies of the Chinese government, but also to act as a covert disinformation in influence operation against the Philippine government and the Filipino people. Sinisiraan po nito mga troll farms yung ating gobyerno sabay depensa sa China. Imagine that. Yun pala yung nagpopondo po mga kababayan, Chinese embassy mismo. Tinatraidor tayo sa ating sariling lupa ng Chinese embassy. The senator showed mock-up copy of the check for 930,000 pesos purportedly paid by the Chinese embassy to Infinitus for its services. This is not normal public relations. Sabi po ni Tolentino, this is not a normal PR campaign. The money that the Chinese embassy paid was for something hidden and sinister. It was to finance a troll farm, sabi po ni Tolentino. Dito tayo sa mga China-backed candidates. After the hearing, Malaya told reporters that the National Security Council had identified the candidates allegedly backed by China but refused to name them. Alam na natin kung sino yung mga kandidato sa pagkasenador na backed by China. Sabi nga sa radyo, kailangan pa bang i-memorize niyan? Alam na natin kung sino-sino. Kaya kung paluloko tayo, nasa sa inyo yan po. Payag kayo na mawala ng bansa at ang maghari dito sa Pilipinas ay mga Chinese. Kasi ang nilagay natin, naloko tayong ilagay, mga pro-China politician. Yes, sabi po ni Jonathan Malaya, it was possible that these candidates were being supported by China financially. We have seen that. That's one of the tricks of the trade. So it is perfectly possible that there is money involved here. He said that there were more than 10 pro-China Filipino influencers, some of them based in the Philippines and others in China as students. Alam na ninyo yung isang vlogger mga kababayan na nagpapakilalang babae pero may lawit. Yun ang minimin ni Malaya. Bakit ko alam? Naging speaker namin po sa seminar sa Tagaytay City si Malaya. Pinangalanan yun doon sa aming seminar. Yung vlogger na nagpapakilala, babae siya pero may lawit. Kuha na lang ninyo. Sulat na lang ninyo sa reaction. Di ba? Kilala din ninyo?
Pati sarili niya, niloloko niya na babae siya, pero may lawit. Nagpapatawag miss. Kung sarili niya nga, kaya niyang lokohin, tayo pa, sabi ko nga, naniniwala kayo sa tao na sa mga sinasabi ng isang tao na sarili niya, hindi niya kilala. Kaya sabi ni Malaya, you don't need a large number with a troll farm using AI. A few people can multiply their presence and influence public discourse. Comelec Chair George Garcia on Thursday said the poll body had also come under cyber attack, especially targeting its credibility in holding the midterm polls. Mina-mindset nila, mga kababayan, yung mga tao na pag natalo yung mga kandidato nila, ibig sabihin, dinaya. Ang nagdaya mismo niya, yung Comelec. Sinisiraan mismo yung Comelec, mga kababayan. He said that intelligence and security officials informed Comelec 2 weeks earlier that Autobots and troll farms were being used in attacks to control the narratives by conditioning the minds of the people that they cannot trust the Comelec in the results of the elections. Kita na ninyo? This is so dangerous and worrisome, especially if indeed the perpetrator is a foreign entity. Sabi po ni George Garcia. So sabi niya, yung criticism of the Comelec, the election process in the vote counting machines immediately drew 700,000 views and 32,000 comments. It seems their intelligence agencies view and also mind that this is coming from another country. Sabi ko, nakita ninyo yung mga pro-Chinese politicians at mga pro-China vloggers? Matataas ang engagement po nila. Malamang mga Chinese. Suportado, mga kababayan ng mga Chinese. Kasi yung mga Chinese po, marami sila. Bilyon sila po. So lahat ng mga vloggers na pro-China, ang mga pinagsasabi or supporting pro-China politicians, marami yung engagement po. Kasi suportado ng mga Chinese, hindi lang ng mga Chinese, pati ng mga robot, dinadaya po nila, mga kababayan. Tuwa naman po ito mga fake news peddlers na mga vloggers. Kasi kumikita sila doon. Pag maraming nanonood, marami yung revenues. Other than pa yung sweldo. Mga kababayan, possibly galing doon sa pondo na ibinayad, na yung present po ni Tolentino na cheque. You see, pagkatapos kaming mga sumusuporta sa gobyerno, kami yung ina-accuse na mga bayaran. Hindi ko po yan pinapatulan kasi alam ko na mga AI, mga trolls, yung mga buzzers ko po, mga trolls ang karamihan, kung ano-anong pinagsasabi po laban sa akin. Sabi ko, makontento kayo. Magsawa kayo. Ba't ko sila papatulan po? Sasabihin ko dito kung ano yung tama, kung ano yung totoo. Di ba? Para sa kapakanan ng ating bansa. Kaya sabi po ni Garcia, to ensure niya that Filipinos see these issues, they were being magnified or blown up. They observed that there would be a sudden surge of views in comments. And when you look at them, if you read the comments, they use the same wordings. So this means that this come from a single source. So the comments themselves have been trolled. Kasi kahit po dito sa comment section po ng aking vlogging, paulit-ulit po ang atake. Tapos sasabihin ng mga kawawa man niya si Mr. Maravillas. Ang mga comments niya, ang karamihan, lahat atake sa kanya. Alam ko naman po na iisang grupo lang naman, paulit-ulit nagtsatsaga po. Yung iba nga po, blinako. Pagkatapos gumawa ng panibagong fake accounts para i-troll ako. Kasi nga po, sumusweldo sila sa foreign entity para i-engage mga kababayan yung aking vlogging. Ganon sila katindi. Hanap buhay nila po. So far, the Comelec has not yet monitored any manipulation on its election systems. However, thousands of hacking attempts have been made to its online precinct finder only a day after its rollout on Wednesday. So magtulong-tulong po tayo. Kaya yung ating pakiusap nga sa mga Marcos supporters, 31 million plus po kayo. 31 million plus po tayo. Yung ating YouTube channel, Bullseye News on the Go, 128,000 pa lang po yung followers. Bakit hindi ninyo tulungan po ako? Saka yung mga pro-administration vloggers, i-subscribe po ninyo. At i-share ninyong i-share. Yun ang pwede ninyong itulong sa amin na mga vloggers na tumutulong sa ating gobyerno. Pag hindi po, ang kalaban natin po, robot, ang masaklap mga kababayan. Dahil hindi tayo umaaksyon, nilulunod po yung katotohanan. Yung mga magagandang balita, nilulunod ng fake news po and disinformation and propaganda. Kaya nga po napiktuhan yung ratings ng ating Pangulo. Kasi
Ang nasasaga po ng publiko na mga information, lahat po masasamang balita, disinformation and fake news po ang nasasagap nila. Kasi nga po, AI generated po, robot, ang ka-engage ninyo at naloko kayo ng mga robot. Mas matalino pa sa atin yung robot pa ganon. Payag kayo sa ganong sitwasyon? Yung robot, tinatalo po tayo. Huwag patatalo sa robot kasi creation man lang siya ng tao. Maisip po tayo, mga kababayan. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.